return the smartphone to the guy. Mga Kanoy P, paldo na sana tayo. Meron na sana tayong nakuwang iPhone, halos brand new pa. Naiwan dun sa loob ng toilet ng isang medyo lasing na mama, Koreano. Kasi nag-dinner nga ako dun sa isang bar. Ngayon, pagpasok ko sa toilet, nagulat ako, nandun sa loob talaga. Hindi nakikita ng CCTV kasi nga nasa loob talaga ng cubicle eh. Ngayon, ang ginawa natin agad syempre, hinahanap natin yung may-ari, di ba? Syempre dahil pagtigasin tayo, kailangan alam natin na nakikita tayo lagi ng Panginoon ng nasa itaas. Kahit wala mang CCTV, kahit na medyo nangangailangan nga din ako ngayon eh. Di ba? Dahil syempre, ang daming gastos. Kita nyo, yung biyahe pa lang natin, pa-travel, mga hotel, ang mamahal, no? Kung binenta yun sana, ang laking pera nun, di ba? Magkano ang iPhone ngayon, halos brand new. Biro lang, pero talagang ganyan dapat ang isang Pilipino, no? Hindi dahil kailangan nating ipagyabang na gumawa tayo ng kabutihan, kundi talagang pagkatapos ng buhay natin sa mundo kasi, dyan natin talaga mararamdaman o aanihin ang tuwa, ang reaksyon ng ating Panginoon, no? Bilang isang Kristiyano, born again Christian, hindi na natin kailangan na gumawa ng kabutihan pa kasi nga tinapos na ni Jesus ang lahat nung siya'y pinako sa krus, nung siya'y namatay para sa atin, para sa sangkatauhan, no? Kaya pag gumagawa tayo ng mabuti from a point of view of a born again Christian, no, talagang ito'y pasasalamat, lubos na pasasalamat ko sa Kanya at ng iba pang mga born again Christians, no. Kaya it is thanksgiving, no, gratitude kung tatawagin natin. Yan ang sa tingin naming mga born again Christians, no, pag gumagawa kami ng mabuti, hindi para mag-accumulate yun para umakyat kami sa langit. Hindi yun, mali yun. Gumagawa kami ng mabuti at gagawa pa tayo ng mabuti, no, hanggat may pagkakataon dahil sa sobrang pasasalamat sa ating Panginoon. Sa dinami-dami ng pagliligtas na ginawa niya sa ating buhay, wala na yun, baliwalain niyo yun. Doon pa nga lang sa krus, tinapos niya na ang buhay niya, tinapos niya ang sins natin ng isang katauhan, no? So yun pa lang, dapat na talaga nating ikapasalamat sa Kanya. Forever and ever, talagang hindi natin matutumbasan yung ginawa niya. Wala tayong magagawa. So ano ba naman itong mga ganito? Kahit pa $1 million yan makita natin kung saan dyan, di ba? Ano ba naman yun? Kumpara sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. Diba? So ito, kasi medyo lasing yung mama kanina, yung Koreano. Ngayon, binigay ko na lang, hindi na namin pinagsalita kasi nga nagsusuka na eh, diba? So yung security, ito, kakausapin natin at baka mamaya sabihin din nung mama na kinuha ko yung cellphone niya. Hindi pwede yun, diba? Nakabukas pa nga nakalagay pa yung, nakabungad yung passport niya, pati pangalan niya. Kaya imbis na ibigay ko kung kaninong staff dun sa loob ng bar, ang ginawa ko, hinanap ko talaga yung mukha ng tao kasi baka mamaya pag binigay ko sa staff lang, baka mamaya ay bulsa, no? Hindi naman sa pag-isip na masama kasi may mga nangyayaring ganyan. Baka sabihin hindi niya makita yung tao, baka umalis na. Sakto papalabas na talaga ng bar yung tao. Hinanap ko talaga, nagmadali ako. 'Di ba? Yun, nakita natin. Dali. Balikan natin yung security, yung bouncer dun mismo sa entrance. Papalabas na nga siya yung Koreano na nakaiwan ng cellphone. Naabutan natin, di ba? Pero kahit nakaalis yun, hahanapin ko siya, hagilapin ko siya, di ba? Dahil malay nyo yung contacts yun importante. Manager? Yeah, manager. Store manager. Okay, so here's the store manager. He was the one who saw that I returned the iPhone, kind of brand new iPhone to the owner that was kind of drunk earlier. He returned the smartphone to the guy. Good person who Thank you so much. Thank you. Kamsahamnida. You're welcome. So ayan mga Kanoy P, yung manager pa nila nag-testify din dahil nga yun din kanina ang nakakita at yan nga ayaw kasi nilang mapahamak din ng establishment kaya gusto nila talaga na pagka ganun tatanungin muna nila din kung sino talaga yung may-ari, no? At yun nga nakita nila kaharap mismo yung bouncer kanina at saka yung ano doon, yung security, yung manager din na talagang naibalik natin doon sa may-ari yung iPhone.
So, yan lang, no? Ang mensahe ko lang para sa inyo, just keep on doing good deeds, no? Huwag kayong magsawang tumulong at gumawa ng mabuti sa inyong kapwa. Kahit na nasa pangit na kalagayan kayo ng inyong buhay, no? At the end of the day, tandaan nyo na ang Panginoon natin laging nagmamasid, lagi tayong nakikita at hindi tayo pababayaan. So, itong paggawa natin ng mabuti, maliit na bagay lamang to para masuklian natin ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon, no? So, yan lang. Hanggang sa muli ang inyong pinakasiga sa mga siga. Tigasing Noy P.